kilos protesta ay kung ang kapulisan ay nagsasayong anim na nasaktan sa ating or physical injuries. Nabantayan natin. Ilan sa ating mga kapulisan mula sa NCRPO National Capital Region Police Office ang sugatan sa NCRPO na kapulisan. Ano po ang mensahe nyo? Nananawagan ako sa lahat ng mga nagkikilos protesta ngayon. Ang mga pulis namin ay under very strict instructions sa maximum tolerance. Huwag niyo sanang itawid sa mabigat na at marahas na paraan ng inyong protesta. Kami naman ay nagtatrabaho lang. I am very proud of the PNP. I'm very proud of our heroes who stood their ground. We will not surrender an inch because of our job. So, magtulungan na lang tayo kaysa magpahirapan pa. Sir, mensahe nyo lang po sa ating mga kapulisan na madaling araw pa lang hanggang umabot ng gabi ay 24 hours simula po kahapon nasa lansangan pa kahit umulan sir, nandun pa po sila sir. Maraming salamat sa lahat ng kawal ng PNP. There is a reason that kung bakit napakataas ang trust rating natin yan. Because we stick to our duty, we stick to our principles, we stick to what we swore to, our allegiance to the country and to our duties. Okay, so stick to your job. I'm very proud of you. At tandaan nyo, kung andito ako lagi, hindi ko kayo pinapabayaan. Sir, kumusta na po yung ating mga patient? So far ngayon, they are all stable. Majority of them sustained minor physical injuries. And with a good progress, baka discharge natin sila after 24 hours. Majority of them galing sa EPD. 5 of our patients came from EPD. 2 from RMFB. And we have 1 from NPD. So, kumusta naman po yung kondisyon na meron bang tinahisa nila o something na major surgical? Paano po ba? Yes, merong tinahi sa kamay and merong mga blunt chest trauma, blunt abdominal trauma, at saka traumatic brain injury na mild. Yun ang under observation as of this time. Bigyan talaga sila ng kaukulang lunas at i-provide ang kailangang documentation. Binisitan na sila ni Police Brigadier General Portia Manalad. Nandito si ma'am, kinumusta sila na ibibigay sa ating mga pasyente. Also, binisita din sila ng ating hospital chief, si Police Colonel Cleto Manongas. He is also involved doon sa management at saka monitoring ng ating patients. tatlo sa atin ang nasaktan sa ating mga kasamahan sa RMFB. At ang pulis natin ay naglilingkod lang. Mga rallies na doon ay hindi maging marahas dahil ito ay faith-based. No? Ito ay religious rally na kung saan ipahayag sana lang nila yung kanilang hinaing. Ngunit ang nangyari, naging marahas sila. At nakita naman natin na pati daloy ng trapiko ay naapektuhan. Ihin natin na tayo ay disiplinado at professional at igalang natin ang karapatan ng bawat isa, hindi lamang ng mga ating kapulisan, kundi yung mga, maging yung mga realista na rin at yung mga nandun na mga tao. Sa Maynila, maayos at payapa yung mga kababayan natin doon sa Liwasang Bonifacio, Freedom Park naman siya. So, ang ginagawa natin, binabantayan natin yung mga kababayan natin doon, huwag sila masingitan, kung sino man yung mga manggugulo, at yung mga nandun naman ay pabawas naman ng pabawas. May nagpauna sila ng programa, tapos uwian na ulit. May mga mangilan-ngilan tayo doon ng mga kababayan galing ng ibang probinsya, pero hindi naman magtatagal. Mula po dito sa Philippine National Police Headquarters, sa ngalan po ng aming PNP Chief, Police General Jose Melencio Sinartatis Jr. Ganoon din po ng aming NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony Ebrin, at sa aming pong Force Commander ng RMFB NCRPO, Police Colonel Sergio M. Rodriguez. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, kasama si Patrolman Morgia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.